Inihain sa Kamara ng Makabayan Lawmakers ang House Resolution No. 815 upang hikayatin ng House Committees on Natural Resources at Labor and Employment na magsagawa ng investigasyon sa pagguho ng bahagi ng isang sanitary landfill sa Rodriguez, Rizal noong February 20, 2026. Ayon sa mga mambabatas, malinaw na may mga paglabag sa mga umiiral na batas ang landfill. Malinaw yung mga na-note natin ng mga violations ng Ecological Waste Act. No? Gayon din yung Occupational Safety and Health Act. Dahil dun sa mga naiulat na meron ng isang namatay, tapos meron pang nawawala. No? At yung nawawala na hindi lang 3, no, kundi meron pang sa ulat aabot ng nasa 50. No? So, nananawagan tayo na magkaroon din ng government rescue operations dito at matulungan agaran yung mga families ng victims at maski yung mga naiulat na mga nasugatan dahil dun sa naganap na sakuna ng pagguho ng landfill. Sa gitna rin ng kawalang katiyakan kung gaano karami ang naapektuhan ng sakuna, partikular na ang bilang ng mga nasawi at nawawala, nais matukoy ng Makabayan Solons ang pananagutan ng may-ari ng landfill. At dahil privately operated ang landfill na ito, kontrolado talaga ang pagpasok at paglabas kahit yung pagdaloy ng impormasyon hinggil sa aksidente. No? Kaya kahit ang media, hindi basta-basta makapasok dyan at malaman kung ano yung totoong sitwasyon. Si House Senior Deputy Minority Leader at Caloocan 2nd District Representative Edgar Erice naman nanawagan na sa National Bureau of Investigation na imbestigahan ang ulat na may mga residente umanong pinipigilan, tinatakot at sinusuhulan kapalit ng kanilang pananahimik kaugnay ng gumuhong dump site. Hinihiling ko sa NBI na magsagawa ng masusing investigasyon upang tukuyin kung sino ang mga nananakot, nagbabayad at pumipigil sa mga residente na magsalita tungkol sa kanilang mga nawawalang kaanak. Nanawagan din si Representative Erice ng pansamantalang pagpapatigil sa operasyon ng naturang dump site sa Rodriguez, Rizal. Rosa Licoz, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.